ng kaibigan ninyong awas! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko na sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahanga-hanga ang mga kabataang kahit napabayaan ng magulang ay nananatiling matatag. At kahit mahirap ay pilit na tinatahak ang tamang landas ng buhay. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, may notice of disconnection na po tayo sa tubig at ilaw. Bakit sa akin mo sinasabi yan, Lisel? Wala na ba akong pera? Yang ama mo ang kausapin mo. Mas malaki kita niyan. Bakit ako tinuturo mo, Mirna? May trabaho ka rin naman. Ay, natalo ako sa sugalang kagabi, kaya wala na akong pera. Mapuputulan tayo ng ilaw at tubig pag hindi po yun nabayaran. O, Tiago, narinig mo yon. Huwag mo munang bigyan ng pera yung babae mo sa Biros ng ilang araw. Bayaran mo muna yung tubig at ilaw natin. Bullshit ka! Bakit mo ba ako pinakikilaman, ha? Hindi ko naman pinakikilaman yung pagsusugal mo. Lintik na ito. Nay! Nay! Huwag na po kayo magtalo! Ako na po magbabayad ng ilaw at tubig natin. Ay, totoo ate. Oo, Lisel. Nakasweldo na ako kahapon sa fast food na pinapasukan ko. Ay, salamat naman, anak. Hindi na tayo mapuputulan ng tubig at kuryente. At hindi tayo pagchichismisan ng mga walang magawa dito sa ating lugar. Wala kasing kwenta tong ama nyo eh. Puro bisyo iniintindi. Tay! Walang yaka! Bakit niyo naman po sinampas si inay, tay? Madaldal kasi ang nanay nyo. Mapagmalines. Sakit na. Akala mo walang bisyo. Samantalang halos hindi na nga siya kumain dahil sa kasusugal niya. Ikaw na babae ka, ha? Tigilan mo na ako! Sa susunod na daldalan mo pa ako, sisipain na kita! Oh, bakit hindi ka pa natutulog, Lisel? Hating gabi na. Hindi ako makatulog ate. Naisip ko yung buhay natin. Doon pa lang naiisip mo. Diba, ang mga magulang, gabay ng mga anak. Pero, bakit ganun yung mga magulang natin? Ayaw nila tayong gabayan. Ayaw ba nilang maabot ang mga pangarap natin? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong mo. Pero ito ang alam ko. May isip na tayo. Alam na natin ang tama at mali. At kahit mali ang nilalandas ni na inay at itay, dapat sikapin pa rin nating matahak ang tamang landas upang maabot natin ang ating mga pangarap. Paano kaya mangyayari yun? Tulad natin, paano tayo makakatapos ng pag-aaral? Ikaw nga, hindi ko nga nakapag-college dahil nagtrabaho ka na agad para matugunan mo yung mga pangangailangan natin. Mangyayari yun. Hindi man tayo magabayan ng mga magulang natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin para magtagumpay. Walang problema sa akin, paring Tiago. Kahit dumito ka. Ay, salamat, paring Pablo. Akala ko tatanggihan mo ko eh. Hindi ko magagawa sa iyo, Andre. Malakas ka sa akin. Teka, bakit nga ba ayaw mo umuwi sa inyo? Ilang araw ka na ikamo wala doon. Tiyak hinahanap ka na nila. Lalo na yung maganda mong anak. Ang ibig kong sabihin si Vanessa. Mo silang maghanap. Basta ang gusto ko, walang makikialam sa akin sa lahat ng gusto kong gawin. Talagang hindi kita pakikialam, Andre.
Sanggan dikit tayo eh. Sige na, Vanessa. Iuwi mo na itong dala kong grocery sa inyo. Kahit papano, makakabawas ito sa mga gastusin mo. Marami na akong utang na loob sa'yo, Albert. Kakahiya na. Ipinasok mo pa nga ako sa fast food na pinagtatrabahuan ko ngayon. Masaya ako matulungan ka. At alam mong dahilan. Mahal kita. Yun na nga eh. Ayokong samantalahin ang kabutihan mo. At lalong ayaw ko rin paasahin ka dahil wala pa sa isip ko tungkol sa pag-ibig. O sige. Kung talagang wala pa sa isip mong bagay na yan, hindi kita pipilitin. Pero sana, hayaan mong tulungan kita. Kahit bilang kaibigan mo man lang na nagmamalasakit sa'yo. Ilang araw na pong hindi umuwi si Itay, Nay, ah. Eh, ano ngayon? Nay! Asawa niyo siya. Di ba kayo nag-aalala? Anong klase ba siyang asawa? Wala namang kwenta. Nagsisisi nga ako kung bakit siya pinakasalan ko eh. Alam mo ba kung bakit ako naging sugarol? Dahil pag nagsusugal ako, nakakalimutan ko yung mga pagtataksil niya sa akin. Huwag mo nang alalahanin nung walang ngayon yun. Baka may bagong kalandian. Sige na, alis na ako. Kanina pa ako hinihintay sa sugalan ni Aling Ibiang. Diyos ko. Hindi ko po alam kung paano magbabago ang mga magulang ko. Pero kayo po, kaya niyo silang pagbaguhin. Pakiusap po. Liwanagin niyo po ang kanilang isipan. Kailangan po namin sila, Diyos ko. Halika, ganda. Vanessa, pasok ka, pasok. Salamat po. Sandali ha, kukuha ko ng makakain natin. Ay, hindi na po. Busog ho ako. Nasaan ho si Itay? Sabi niyo sa akin kanina nung nasa lubong niyo ako sa daan eh. Narito siya sa inyo at may sakit. Oo. Kaya po sumama ako sa inyo dito. Narito nga ang tatay mo. Dito siya sa akin tumutuloy. Pero wala siya rito ngayon eh. Ho? Eh bakit kayo nagsinungaling sa akin? Inosente ka nga talaga. Ginawa ko yun para sumama ka sa akin. Mang Pablo? Alam mo, matagal na kitang type. Matagal ko nang gustong mapa sa akin ka. Uuwi na po ako. Hindi ba? Aray po! Ay! Makakauwi ka lang pagkatapos ng gagawin Bitiwan natin. yung kulang niya kayo. Sama niya! Wala akong pakialam kahit anong sabihin mo. Mangyari lang ang gusto ko. Ay, huwag niyo akong malikanayan! Tinamaan mo yung ano mo eh. Kailangan makalis na ako dito! Yun po nangyari, Inay. Salamat na lang. Nakatakas ako sa kanya. Pagkasipa ako sa kanyang ari. Ang walang iyang Pablong yun. Irereklamo natin siya sa mga pulis. Ngayon din. Ah, nangyari dito. Bakit ko umiyak, Vanessa? Mabuti naman. Umuwi ka pa. No, na, hindi ikaw ang kausap ko. Dapat ako sumagot dahil ako'y na. Naku, makaalis na nga lang. Pinagtangkaan mo ako pagsamantala ng kaibigan niyong as! Si Mang Pablo! Ano? Dahil sa pag-aalala ko nang sabihin niya may sakit kayo, sumama ako sa bahay niya. Sa pag-aalala ko sa inyo, muntik na ako mapahamak! Hayop ka, Pablo! Tama na. Pre, patawad
patawad. Natukso lang talaga ako sa anak mo, kaya ako nagawa yun. Ang sabihin mo, ahas ka! Mahilig sa laman! Tama, pre. Huwag mo akong tawagin, pare! Mula ngayon, hindi na kita kaibigan, gago! Pre. Mamang pulis, kulihin niyo ng walang yan. Sige, sige. Bago ko mapatayan! Oo, tama na, tama na. Vanessa! Lisel! Rayali na kayo! Handa na hapunan! Nagluto ako ng sinigang sa bayabas. Ha? Eh, Nay? Totoo po ba ito? Ha? Kayo nagluto? Ay, oo naman, mga anak. At mula ngayon, lagi ko na kayo ipaghahanda ng mga pangangailangan nyo. Talaga po. Nay? Patawarin niyo sana ako sa mga pagkukulang ko, mga anak, ha? Natauhan ako dahil sa nangyari sa iyo, Vanessa. Salamat naman po, Nay. Kung ayaw magbago ng tatay niyo, bahala siya. Pero ako magbabago na para sa inyong mga anak ko. Ate, ang saya-saya. Oo nga. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Tutulungan ko po kayo para maitaguyod ang buhay natin. Tay? Oh, bakit ang dami niyong dala? May oo nga. Isang sakong bigas at mga groserya. Para dito sa bahay lahat yan, Vanessa. Birna. Tiago? Ano? Patawarin niyo ako. Mahabang panahon ko kayong pinahirapan ang pamilya ko. Tay! Wala akong pinahalagaan kundi ang sarili kong hilig. Sana hindi pa huli ang lahat. At matanggap niyo pa rin ako. Oo naman, Tiago. Ako man, namulat na rin sa aking pagkakamali. Birna. Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo rin ang aking panalangin. Ang mabuting anak ay kanyang kinalulugdan. Dinirinig ang bawat panawagan. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masakit pa rin ang binti ko, Lorna. Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal ang binti mo. Ilang buwan ka rin hindi makakalakad. Ano? O Diyos ko. Paano na ngayon ang pamilya ko? Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. May mga nilikhang bata pa lamang ay nakaranas na ng hirap sa buhay. Bukod pa sa kanilang pasanin at hanggang sa paglaki, ay waring mailap sa kanila ang ginhawang inaasam.
Ito po ang naging karanasan ni Ronald sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang dami mong dalang tinapay, Ronald. Ayos yan, Elma. Para marami tayong makain habang nagkukwentuhan. Pasensya ka na, ha? Ikaw pang nagpapamerienda sa akin. Okay lang yun. Alam ko namang wala kang may papakain sa akin eh. Salamat sa pangunawa. Ay, kumusta nga pala yung pag-aaral mo? College ka na. Medyo mahirap. Dahil hindi na pwede yung paisi-isi ka lang katulad ng high school. Isa pa, alam mo naman di ba? Nagtatrabaho ako. Tuwing Sabado at Linggo, nagmamasaya ako para may panggastos. Bilib nga ako sa iyo eh. Ang sipag mo. Kailangan eh. Maliit lang naman ang allowance na tinatanggap ko dun sa foundation na tumutulong sa akin. Pero malaking bagay din. Yung mura ang tuition dyan sa university na pinapasukan mo. Oo nga eh. Paano ka nga pala nakaka-cash up sa mga lecture nyo? May dala akong tape recorder palagi. Tinitape ko yung mga lecture ng mga professor namin. Pagkatapos yung mga test ko naman, pinapasulat ko na lang yung mga sagot ko. Pero siyempre, nakikipag-usap din ako sa mga professor para malaman nila na kaya ganito ang ginagawa ko ay dahil bulag ako. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Sana nga, makatapos ka ng course mo. Naku po, ang lakas ng ulan. Humahangin pa. Inabot na ako dito sa daan. Kung kailan nakalabas na ako ng bahay na Sir. Saka pa bumuhos ang malakas na ulan. Ang layo ko pa naman sa sakayan. Pagkatapos mahirap ang gumamit ng baston pag ganito umuulan. Ay, ito ang hirap ng walang guide ng isang bulag. Tapos magtatrabaho ng walang kasama. At saka biglang uulan. Mabuti pa kaya bumalik na lang ako kina Sir. Hindi pa naman ako malayo sa kanila eh. Doon na lamang ako magpapatila ng ulan. Mahirap na magkasakit. Katatapos ko lang magmasahe. Abala pa sa pag-aaral ko pag nagkasakit ako. Para po sa akin ang damit at sapatos na ito, Tay. Oo, anak. Gamitin mo sa graduation mo. Di ba sa makalawa na yon? Opo. Sana po, Tay. Dumalo kayo. Abay, oo naman. Ang totoo, masaya ako sa tagumpay mo. At hanga ako sa iyo, anak. Dahil kahit hindi kita sinuportahan, nagawa mong matapos ang iyong kurso sa sariling sikap. Itay. Anak, patawarin mo sana ako sa naging pagkukulang ko. Akala ko kasi hindi ka na dapat pag-aralin dahil nga hindi ka naman nakakakita. Pero maling-mali pala ako. Ano nga naman ang magiging kinabukasan mo kung hindi ka nag-aral? Salamat na lang, hindi ka nagpapigil sa akin. Dahil gusto ko po talagang magtagumpay, Itay. At ang mga pagpigil niyo sa akin, yun ang isa sa mga naging inspirasyon ko sa pag-isikap. Kaya utang ko pa rin po sa inyo ang aking tagumpay. Talaga? Wow! Ang best friend ko mag-aasawa na! Tapos ko ng college eh. Tsaka, pareho na magmaayos ang kita namin itong si Lorna sa pagmamasahe. Kaya ayos lang kahit magpakasal na kami. Kaya lang, wala ka na bang balak na gamitin ang kursong tinapos mo? Siyempre, gusto ko rin magamit yun. Pero, wala pa ako mapasukan eh. Kaya habang wala pa,
magmamasahe na muna ako. Tama si Ronald, Elma. Ang importante, pareho kaming may trabaho. Okay ba naman sa inyo na mag-asawa ka, Lorna? Oo naman. Tanggap ng parents ko na kahit tayong mga hindi nakakakita, ay may karapatan ding magmahal at mahalin at magkaroon ng sariling pamilya. Tulad ng mga taong walang kapansanan. Ikaw, Ronald, okay lang ba kay Mang Andoy? Oo, walang problema sa tatay ko, Elma. Iba na ang pananaw niya ngayon sa ating mga may kapansanan. At may ilan din kaming customer na close sa amin, na siyang magiging ninang at ninong namin sa kasal. Ayos! At last, magiging happy na rin si Ronald. Good luck sa inyo! Aba. At tinatawanan ako ni Junior, Para pong sinasabi niya na natutuwa po siya at dumalaw kayo, Tatay Andoy. Oo nga, Lorna. Nasan nga palang asawa mo? May tumawag pong customer kaya umalis po siya para magmasahe. At ikaw ang naiwan para mag-alaga sa dalawang anak nyo. Opo, ganun na nga po. Paano naman kung kailangan mo ring magmasahe? Meron naman po akong kamag-anak na napapakisuyuan ko magbantay dito sa dalawang bata. Aba. Binibigyan na lang po namin ng kaunting bayad. Mainam naman. Ay, maiba ko. Ngayong dalawa ng anak nyo, ano bang balak nyo? Dadagdagan nyo pa ba yan? Ang gusto po namin ni Ronald, hanggang 2 anak lang po. Para mas mabigyan po namin ng maayos na kinabukasan. Ay, kayo po pala, Lolo Andoy. Tuloy po kayo. Salamat, Jean. May dala akong ulam para sa inyo. Ah, Narito pang nanay at tatay mo. si Inay lang po ang kasama namin ni Junior. Ganun ba? Nagmasahe po si Itay. Pero baka pauwi na rin yun. Kanina pa po siya umalis eh. Jen! Jen! Ay! Lola. Bakit po? Ay! Nandito nga po pala si Lolo Andoy. Anak, Tatay Andoy, may tumawag pong pulis sa cellphone ko. Pulis! Bakit? Ano nangyari? Si Ronald daw po! Labangga! Ronald, kumusta ng pakiramdam mo? Masakit pa rin ang binti ko, Lorna. Sabi ng doktor, kailangan lagyan ng bakal ang binti mo. Ilang buwan ka rin hindi makakalakad. Ano? Oh, Diyos ko. Paano na ngayon ang pamilya ko? Nag-aaral pa naman ang mga anak ko. Sabi ng nakabangga sa'yo, tutulungan ka raw niya sa gamutan mo. Pero Lorna, siguradong magigipit pa rin tayo. Dahil ikaw lang ang magtatrabaho. Bakit naman ka nito? Hanggang ba sa mga anak ko, hirap pa rin ang ipaparanas ko. Tama na. Tama na. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Nay? Saan po pupunta si Itay? Bakit po nakabihis siya? Magmamasahe daw siya. May tumawag kasi sa kanya Huh? Kaya na po ba niya? Nakasaklay pa siya. Yun nga rin ang inaalala ko. Pero sabi niya, kaya daw niya. Sayang naman daw kasi yung kikitain niya, makakatulong din sa panggastos niyong ng kapatid mo. Kawawa naman si Itay. Ako na po mag-guide sa kanya. O sige anak. At si Junior naman ang isasama ko mamaya. Mag-iingat kayo ha.
Maganda yung lugar na nakita ko, Junior. Palagay ko, mas kikita sina Inay at Itay pag doon napalagay yung massage clinic nila. Magkano naman ang down payment? Tingin mo kaya natin? Oo. Dalawa naman tayong maghahati. Sige, kunin na natin. Sana magustuhan nila ang gift natin sa wedding anniversary nila. Oo nga. Isang massage clinic para sa ulirang mga magulang na sa kabila ng mga hirap at kanilang kapansanan, sinikap tayong maitaguyod. Hello, Copy Drink. Kaya pala matagal ka nang hindi nakakaluwas ng Maynila. Ano bang sakit mo? Ano? Sige. Magpapadala ako ng tulong sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Bukas makukuha mo na yon. Sige, magpagaling ka ha. Bye. Ano raw ang sakit ni Pedring, Ronald? Sakit daw sa puso. Ha? Sabi ko, magpapadala ako ng tulong para sa gamot niya. Kawawa rin naman tauhan natin yun. Hirap din sa buhay. Tulad natin noon. Pero ngayon, eto, narito tayo at nakatira sa isang magandang bahay. May maayos na mga kasangkapan at isang massage clinic. Salamat na lang sa Panginoong Diyos. Hindi man naging madali ang pagdating natin sa tagumpay. Nakarating pa rin tayo. At nairaos din natin ang ating mga anak. Mahaba man ang lakbayin tungo sa tagumpay, kung ito ay matiyagang tatahakin, ay sigurado namang sasapitin din, pagkat ang mga matiyaga ay kanyang tinutulungan sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap ng pagbabagong gusto niya mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto niya sa buhay. Palayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating dulang sa kanyang panahon. Paano po, Tay? Tay, paano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito. Meron sana kami hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo?
Ihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibinagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon. Ay, sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Hoy, tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Talas ng gila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong dala kong 29, ha? Puputulin ko talaga yan! Gusto mo? Pwede ba umalis ka na? Huwag mong bisitin na magtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalokadidang mo, wala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito, lalagyan mo ng pera! Ay! Ay! Babae na limandas! Ibalik mo sa akin yan! Lagyan mo ng pera! Nandiyan lahat yung pera na paninda ko! Ay! Ano, bali? Ha! Ayaw ako bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo ay tatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Ita yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Meli ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Ho, Kailangan ibigay niyo sa akin. Parte ko yun sa diskarte niya rito sa port area. naku. Anong naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Meli. Kung ano magiging decision niya. Yun Si ang... Kuya Tonyong kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw at sa gusto ni Meli, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong. Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area? Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa, isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Kaya ang problema nga, yung parte kong isang truck ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yun, Dardo. Ha? Sa susunod na dating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool, ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan. Kaya sila na rin ang may desisyon sa lahat ng yon. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong maipangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. O eto, nakikipagharimunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talaga dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah.
pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kinita namin ni Roy, doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat, ha? Hayaan mo. Kapag nakabuelaw ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay, naku, tiyang hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo, kailangan ko talaga ng puhunan. Tatakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat uli sa pagkaalala mo sa akin, Meli, ha? Hindi ko makakalimutan to. Roy! Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Anong bakit? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsulsul kay Meli na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Ako, Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? Ha? Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakit na kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na idagaw niya sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay na iwan kami at abandonahin, nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Alak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko hanggang mamatay ang inay sa depresyon. At ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo. Hindi ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Eh, huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Meli. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Malayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong nabasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Tulukoy pa ako ni... Vasectomy? Hindi ko alam yon. Hoy! Hoy! Ganto! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maloloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong huwag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo.
Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasektomy ka, akala ko ngayon ang hudyat ng pagbabago mo. Naisip ko, Dardo, ayaw mo nang madagdagan pa mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. Pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko nang magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwi, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang mga individual. Ngunit sa sandali man ng mga pagkakasala, ang malalim na pananampalataya sa Kanya ang maghahantong sa atin sa pagsisisi sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ano ka ba naman, Cindy? Bakit ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa si Diyos? Simpleng bagay lang yun. Kung simple, bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Handog ng DZRH ang tula. Ensu Tiempo. In His time, Sa kanyang panahon. hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akalain niyo po sa tamang landas.
ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga taong pinangahawakan ng labis ang natamong talino. Nalilimutan na ang tunay na nagbigay nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Lenny sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, kain lang ng kain, Cindy, ha? Grabe! Ang dami mong handa, Lenny. At lahat masarap, ha? Talagang pumili kami ng masarap magluto, Cindy. Oh. Para yata sa graduation nitong si Lenny ko. At saka may mga bisita pa kami darating. Mga kaibigan at kamag-anak na alam ang pagtatapos itong kaibigan mo. Kaya pala ang daming pagkain. Mamaya, marami kang may uuwi para kina Aling Pinay. Naku, salamat uli. Siguradong magugustuhan nila yung mga pagkain na ito. Wala kasi kaming handa sa pagtatapos ko eh. Pre, bakit naman? Kapos pa rin po kami. Pero hindi bale. Dahil ngayong graduate na ako, magtatrabaho ako agad para makatulong sa kanila. Ay, ako? Magpapahinga muna. Ang hirap yata mag-aral. Kaya, pahinga muna ako ng ilang buwan. Madali lang naman ako makahanap ng trabaho eh. Dahil cum laude yata itong kaibigan mo. Totoo po! Nay, Tay, natanggap po ako doon sa unang kumpanya na pinuntahan ko. Salamat sa Diyos. Ngayon, makakatulong na po ako sa inyo. Talagang hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Dinilig niya tayo na tulungan ang ating anak, Pinay. Tama ka, Edong. Supervisor ka ba, Ate Cindy? O kaya assistant supervisor? Karaniwang empleyado lang, Albert. Pero maganda yung sweldo at yung iba pang benepisyo. Kaya natutuwa na rin ako. Hindi ako nahirapan sa paghanap ng trabaho. At saka maganda naman yung nagsisimula ka sa mababang katungkulan. Para dumating ka man sa itaas, alam mong pangalagaan ang posisyon mo. At hindi ka rin madaling malalasig ng tagumpay. Yun din pong naisip ko, Tay. Nay. Bukas, ito namang si Albert ang mag-a-apply ng trabaho, anak. Bakit, Albert? Gusto kong mag-part-time job, ate. Huh? Summer naman ngayon eh. Sayang din yung 3 months na kikita ko. Paano yun, Albert, kapag pumapasok na uli sa university? Payag naman po sa company na pupuntahan ko na ilang oras lang magtatrabaho mga estudyante. Then, kapag walang pasok sa university, saka na lang uli pumasok ng buong araw sa call center. O, okay yan, ah. Tsaka hindi na ganong mahihirapan si Ite sa pagpapaaral sa dalawa pa nating kapatid. Pero huwag niyo pa rin kalilimutang isang guri sa Panginoong Diyos ang lahat ng inyong mga balak sa buhay. Dahil siya lang ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin at ang talagang makatutulong sa atin. Bihis na bihis ka, Lenny. Aalis ka ba? Opo, Tay. Nainip na ako dito sa bahay. Paano ba namang hindi ka maiinip? Nandito ka lang. Na ayaw mong tumulong sa pag-aasikaso ng grocery natin. Alam niyo naman ayoko magtrabaho sa tindahan, Tay. At saka, kaya niyo naman ni Ina yun. Saan ka ba pupunta? Kina Cindy po, makikibalita sa mga kaklase namin.
Sabi niya kasi sa text sa akin, may trabaho na raw sila. Ganun ba? Kaya pala bihira ko na siyang makita dito. Para tuloy akong naiinggit sa kanila. Parang gusto ko na rin mag-apply ng trabaho. Uy, Lenny, hindi mo ginagalaw yung binili kong merienda? Wala kaya tangganang kumain eh. Pasensya ka na, Cindy, ha? Nalulungkot lang kasi ako eh. Naiinis. Bakit? May nangyari ba sa inyo kay Mang Lucio? Hindi si Itay. Oh, May pinuntahan kasi ako isang company. talaga? O ano nangyari? Akalain mo, hindi ako natanggap. Samantalang, mas magaling pa ako kaysa dun sa mga kasabay kong nag-apply. Yung mga tinanggap nila, may recommendation letter, may backer. Kakaasar. Kalimutan mo na yun? Huwag mo sirain yung araw mo dahil andun. Siguro, hindi pa yun para sa'yo. Sa bagay, it's not my loss. Next time, ang gawin mo, damihan mo yung pupuntahan mong company para mas malaki yung chance mong matanggap. At saka ang pinakamahalaga, huwag mo kalimutan magdasal bago ka pumunta doon sa prospect job mo. Oy, Lenny. Akala ko ba maghahanap kang trabaho ngayon? May pupuntahan kay Kamo. Sana nga po eh. Kaso, tinatamad ako. Oy, bakit? Tumawag po kasi ako eh, para malaman ko ang iba pang mga bagay na kailangan ko. Nalaman ko, mga karaniwang empleyado lang pala ang hanap nila. Ang baba pa ng sweldo. Hindi naman po bagay sa akin yun, Tay. Ay, naku, ikaw talaga, Lenny. Wala ka pang experience sa trabaho, pihikan ka na. Siyempre naman, Tay. Cum laude yata tong anak nyo. Kaya ayoko nga na basta trabaho lang. Next time na lang ulit ako maghahanap ng trabaho. Ay, nasaan ang ate Cindy mo, Albert? Dumating na po pala kayo, Nay. Nagpunta po kina Mang Lucio. Dadalawin po si Lenny. Ay, oo nga pala. Matagal lang hindi nagagawi dito ang kaibigang yun ng ate mo. Siguro may trabaho na rin kaya abala na, no? Hindi po, Nay. Ha? Kanina, nakasalubong naman namin ni ate si Mang Lucio. Oh. At ang sabi, lagi raw nagmumukmuk si Lenny sa bahay nila. Bakit daw? Baka po nalulungkot. Kasi sabi po ni Mang Lucio, hindi raw po matanggap sa trabaho si Lenny. Bakit nga kaya ganun? Mahigit 1 taon na mula nang magtapos sila sa kolehiyo. At halos lahat silang magkaklase may trabaho na. Oo nga po, Nay. Naunahan ko pa si Lenny na magkatrabaho. Ano nga kayang kulang sa batang yon? Totoo nga pala yung sinabi ng tatay mo, Lenny. Nagmumukmuk ka dito sa kwarto. Bakit ba? Wala. Ayoko lang lumabas. Tinatamad ako. Birthday ni Rina bukas. Iniimbitahan niya tayong magkakaklase. Sama ka ha? Sabay tayo. Ayoko. Ano? Lalo lang ako malulungkot dun. Iniisip mo lang yun. Paano ka malulungkot? Birthday nga eh. Masaya doon. Kasi, lahat kayo may trabaho na. Ako na lang ang wala. Magkakatrabaho ka rin naman. Kailan pa? Cindy, inip na ako. Sabihin mo nga sa akin, ano bang kulang sa akin? Bakit hindi ako matanggap sa mga ina-applyan ko? Maganda naman ako, matalino. Bakit hindi ko makuha yung gusto kong trabaho? Ay, alam mo, huwag ka magagalit ha. Kasi, masyado mong pinangahawakan yung mga katangian mo. Hindi ka lumalapit sa Diyos para isangguni yung mga balak mong gawin. Ano ka ba naman, Cindy? Oh. Pati ba naman paghahanap ng trabaho, ilalapit pa sa Diyos? Oh. Simpleng bagay lang yun. Kung simple,
bakit wala ka pa rin mapasukan hanggang ngayon? Lenny, siya lang ang tunay na nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Ang talagang makakatulong para sa atin. Kung hindi tayo lalapit sa kanya, paano tayo mapapaayos? Hindi masamang maging maganda at matalino. Pero ang panghawakan yun, para wag na lumapit sa kanya, yun ang masama. Diyos ko. Sorry po. Kahit minsan, hindi ko kayo nilapitan sa paghahanap ko ng mapapasukan. Ngayon po naniniwala na ako. Mali ako sa ginawa ko. Akala ko po kasi kaya ko. Sorry po. Naging mayabang ako. Dahil doon, kaya po hindi rin ako naging matyaga. Pero this time po, pangako, magiging matyaga na po ako. At hindi na ako magiging pihikan. Tulungan niyo lang po ako. Diyos ko. Ay! Tay! Tay, nasaan ba kayo? Ay, narito ako sa kusina, anak. Tay! Itay, sa wakas, may trabaho na po ako! Ha? Talaga? Opo, natanggap po ako sa huling company na pinuntahan ko. Kaya nga po nang sabihin nilang hired na ako. Naku, Tay! Lahat po ng pagod ko biglang nawala. Ay, salamat naman sa Diyos. Akala ko tuluyan ka ng madidepress, anak. Ay, naku, mabait po talaga ang Diyos. Hindi niya niloob na mangyari yun. Ginusto lang niya matuto ako para mas maging matatag. Ay, hindi ka makakasama sa swimming natin, Lenny? Bakit? Kasi may 3-day seminar kami para sa mga trainees namin, best friend. Oh, I see. Hulaan ko, ha? Ikaw ang number 1 speaker. Correct! Excited na nga ako ikwento sa kanila yung muntik na ako ma-depressed dahil sa kabigo ang makahanap ng mapapasukan. Ikukwento mo talaga, ha? Oo naman. Gusto ko matuto sila sa naging karanasan ko. Na wag nilang panghawakan ang kanilang mga katangian. At lalong wag magmalaki sa tunay na nagkaloob nito sa atin. Huwag kang maging mapagmataas sa iyong mga haka. Isangguni mo sa Diyos ang lahat mong lakad at Kanya kang itutuwid sa iyong mga nasa. Iyong matatagpuan ang hanap na biyaya sa Kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ba kinagalitan na kita?
Ang tigas ng ulo mo ah! Huwag po sana kayong magalit. Kailangan lang po talaga malaman ninyo ang sasabihin ko. Ang kalagayan ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming kasambahay ang kahanga-hanga dahil sa taglay nilang tiyaga. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Elsie! Elsie! Halika nga rito! Ma'am Feli, bakit po? Napakakupad mo naman. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilinis itong kwarto ko, ha? Ha? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasi yung inuutos niya po sa akin. Ang sabi mo talagang makupad ka. Mahigit 1 taong ka na sa akin, wala kang pagbabago. Dapat yata talaga palitan ka eh. Naku, huwag naman po, Ma'am Feli. Kailangan ko po itong trabaho ko para po sa mga kapatid ko nag-aaral. Pwes kung ayaw mo mapalitan, pagbutihin mo ang trabaho mo. Maglinis ka na dito. Nakakabwisit ka. Salamat naman at nakapasyal ka uli dito, anak. Pasensya na po, Itay. Bihira ako makadalaw dito. Kasi naman, 1 beses lang sa 1 buwan ng day off ko eh. Kumusta naman ang amo mo? Hindi na ba masungit? Wala pong pagbabago, Tay. Pero hindi naman po siya nananakit eh. At saka maayos po siya magpasahod. Kaya tinitiis mo kahit sigawan at murahin ka. Kailangan ko po ang magandang kita ko kay Ma'am Feli. Para po sa inyo ng mga kapatid ko. Bakit hindi mo subuking lumipat ng ibang amo? Huwag na lang po. Baka makatsyempo uli ako ng amo na manyakis. Tulad po ng isang inalisan ko. Magtitiis na lang po ako dito kay Ma'am Feli. Pasensya ka na, anak. Sa halip na matulungan kita, nagiging pabigat pa ako. Tulad ngayon, magaling na nga ang sakit ko sa baga, kaso... Oh, ano po, Itay? Bakit ayaw niyong ituloy? May problema po ba ulit? Nagpatingin ako sa doktor sa mata. Sinamahan ako ni Nanette. Sabi ng doktor, may katarata raw ako. Yun daw ang dahilan ng panlalabo ng isa kong mata. Po? At kailangan ko raw na maoperahan. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Gagawa po ako ng paraan. Ha? Dapat maoperahan po kayo. Para hindi kayo mabulag. Anong gagawin mo, Elsie? Kawawa naman si Itay. Mula nung pumanaw si Inay, naging sakitin na siya. Kala ko wala nang magiging problema nung gumaling ang sakit niya sa baga. Meron pa rin pala. Elsie? Bakit hindi ka pa na... bakit ka umiiyak? Ma'am, kayo po pala. May iuutos po kayo, ma'am. Bakit ka nga umiiyak? Abay, hindi pa naman kita pinagkagalitan ah. Naalala ko lang po kasi ang tatay ko. May problema po siya eh. O bakit? Hindi pa rin magaling ang sakit niya? Magaling na po. Kaya lang sabi po ng doktor, may katarata raw po siya. At ngayon daw ang tamang panahon para operahan siya. Kaso wala naman po kong ipon para doon. Wala ka naiipon sa kita mo sa akin? Abay, pambihira ka. Pinadadala ko po lahat yun sa kanila. Nag-aaral po kasi 2 kapatid ko. At ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Opo. Sige.
Kakausapin ko yung kaibigang konduktor para maoperahan ang tatay mo. Ho? Totoo po, ma'am? Walang dahilan para biruin kita. Naku, maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Huwag ka magpasalamat. Dahil ikakaltas ko sa sahod mo lahat ng gastos. 25% ng kita mo ang kukunin ko. Opo, ma'am. Payag po ako. Ang mahalaga, hindi mabubulag ang tatay ko. Kumusta na po ang mata niyo ngayon, Tay? Masakit po ba ang operasyon niyo? Hindi, anak. Minsan nga lang, kumakati yung mata ko, kaya nilalagyan ko nung pamatak na inireseta ng doktor. Huwag kayong yuko ng yuko, ha? Huwag kayong magpupwersa. Oo. Basta lahat po ng bilin ng doktor sundin nyo para mabilis kayong gumaling. Iingatan ko mata ko, Elsie. Dahil alam kong pinaghirapan mo na maoperahan ako. O kumusta naman si Mafeli mo? Alam nyo, parang nagbago na po siya, Tay. Hindi na po siya laging sumisigaw sa akin. At nakikipag-usap na rin po siya sa akin, minsan-minsan. Anak, alam mo bang dinalaw niya ako sa ospital? Po? Wala po siya nabanggit sa akin na nakita kayo. Napag-usapan ka namin. Sinabi ko sa kanya na mabait kang anak at napakalaki mong tulong sa amin. Kuya John, ito nga pala yung kape mo. Ay, thanks, sis. May tumawag nga pala kanina habang wala ka. Sino? Elsie daw? Katulong ni ate. Bakit daw? Sabi, sana daw dalawin natin si ate sa birthday niya. Siguro inutusan siya ng babae niyo para tawagan tayo. Hindi daw. Kusa niya raw ginawa na tawagan tayo. Para nga raw mapasaya natin si ate. Sana sinabi mo, huwag na siyang sumangkot pa sa mga problema natin. Dahil wala naman siyang nalalaman. Sinabi ko. Oh, Pinagalitan ko pa nga. Para hindi na nga tayo kulitin pa. Sana magustuhan ni Ma'am Feli itong binili kong birthday card. Sana mapasaya ko siya kahit paano. Ay, malapit na siya rito. Elsie. Ma'am? Para may iniisip ka. May problema ba? Wala po, ma'am. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo to. Pasensya na po kayo. Ang bato nasa sobre. Birthday card. Happy birthday po. Pasensya na po, yan lang ang nakaya kong ibigay sa inyo. Salamat sa iyo, ha? Alala mo ang birthday ko. Darating na po ang best friend niyo, ma'am. Tumawag po. O-order ako ng pagkain para sa lunch natin mamaya. Papuntahin mo rin ang tatay at mga kapatid mo, ha? Po? Para makasama natin sila magsasaya. Tinawagan ko po mga kapatid niyo, ma'am. Pero, busy daw po sila. Huwag mo na silang pagtakpan. Alam ko, hindi sila pupunta. Dahil hanggang ngayon, hindi nila ako mapatawad. Kahit na nga nagawa kong bagay na yon para sa kanila. Sa makalawa, day off na ni Elsie. Makakasama na uli namin ang aking anak. Matutuwa siya pag nalamang kumikita na ako kahit paano sa pagtitinda ko ng lugaw dito sa harap ng bahay namin.
Nagre-ring ang cellphone ko. Teka. Uy, si Elsie. Hello, anak. Ano't napatawag ka? Tay, hindi po ako makakauwi dyan sa Makalawa. Bakit? 3 days na pong nasa ospital si Ma'am Feli. Ha? May COVID po siya, Tay. Ano? Ikaw anak. Huwag kayong mag-alala. Negative po ako sa swab test. Pero nagko-quarantine po ako ng ilang araw para makasiguro. Sige anak. Mag-ingat ka dyan, ha? Lagi kang manalangin. Ipanalangin mo rin ang amo mo. Opo, lagi ko nga po siyang tinatawagan at pinalalakas ko po ang loob niya, Tay. Sana naman. Gumaling siya agad. Oh, sino ka? Ano kailangan mo? Ako po si Elsie. Katulong ni Ma'am Feli, ang kapatid niyo po, sir. Pinapunta ka ba rito ng babaeng yon? Ay, hindi po. Kusa ko pong hinanap itong lugar ninyo. Medyo! Bakit ayaw mo patuloyin yung bisita mong babae? Hindi ko siya bisita, Kate. Ha? Katulong siya ni Ate Feli. Ikaw pala yung kausap ko sa cellphone nung birthday ni ate. Ako nga po, ma'am. Di ba pinagalitan na kita? Tigas ng ulo mo, ha? Huwag po sana kayong magalit. Kailangan ko lang po talagang malaman ninyong sasabihin ko ang kalagayan po ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Bakit po ba hindi niyo siya mapatawad? Oo, nagbenta siya ng katawan. Pero nagawa niya yun para may taguyod kayo. Ano? Dahil ulilang lubos na kayo. At na makaipon, nagbagong buhay din siya. Pwede po ba mo kayo pagtanggol ang babaeng yun? Binigyan niya ng dungis ang pagkatao namin. Kaya namumuhi kami sa kanya. Nasa ospital po si ma'am. May COVID siya. At delikado ang lagay niya. Ano? Sana, kung talagang matigas ang puso ninyo at hindi niyo siya mapapatawad, kahit pakunwari lang, kausapin niyo siya sa cellphone. Para kung lilisan na siya sa mundong ito, lumisa naman siya ng masaya. Si Ate Feli? Mabait po ang ate ninyo. At mahal na mahal niya kayo. Ate Feli, si Kate ito, ang kapatid mo. Kate? Ate, pero narito rin ako. Mga kapatid ko. Ate, patawarin mo kami. Maling-mali yung ginawa namin sa iyo. At nagsisisi kami, ate. Salamat, mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ate. Pagaling ka, ha? Para makasama ka na uli namin. Elsie, anak. Ano nang balita sa amo mo? Ay, Bakit parang naiiyak ka? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Kawawa naman siya. Yung mga kapatid niya, alam na ba nila? Opo. Nahimo ko sila na kausapin si ma'am. Bago po siya namatay. Attorney Marlon, bakit po
Tinawag niyo pa ako sa pagbasa ninyo ng testamentong naiwan ni Ma'am Feli. Importante na narito ka, sapagkat may iniwang din para sa iyo si Feli. Po? Eto, ang lahat ng kabuhayan niya ay hahatiin sa inyo, John, Kate. Pero nag-iwan siya ng halagang 2 milyong piso para kay Elsie. Eto, sabi niya rito sa kanyang sulat, eto, babasahin ko, ha? Ibinibigay ko ang halagang 2 milyong piso sa aking mabuting kasambahay na si Elsie upang makapagsimula siya ng isang mas maayos na buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Ayan, o. Maraming salamat po. Tama na ang ginawa ni Ate Feli, Elsie. At nagpapasalamat kami sa iyo dahil iminulat mo kami sa pagkakamaling nagawa namin sa aming kapatid. Dahil sa iyo, nakahingi kami ng tawad kay ate bago siya pumanaw. Salamat sa iyo. Ang mabuting alipin ay laging may mamanahin, di man sa atin, ay sa Diyos na Panginoon natin, sa Kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Marie Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Music and Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon.